Hello everyone, another day, another story, another documentary. So, yan. Driving tayo ngayon, going to the studio. Ay, sit in the center. I don't want you to sit in the the center ka. Okay. So, ang goal ko talaga is to create a documentary for mga ilang days. Kasi, ilang araw na lang, matatapos na ako sa aking 40 years in the world. So, tatawid na naman tayo. Sana ay makatawid ng maayos. Ganun naman talaga ang buhay. Swerte-swerte lang. So, before pa ako mag 41, I want to make a short documentary about how I feel. What are my realizations at the age of 40? Ano yung mga nagiging priority pala pagka nasa ganyang edad ka na? Well, I'm gonna be speaking of my personal thoughts about it all. Kasi iba-iba naman ang sitwasyon ng lahat, iba-iba ng opinion, magkaiba ng mga pangarap sa buhay. So, sa akin ay ang sa akin lamang. But why do I have to share it? Pwede naman i-keep ko na rin personally. But, you know, the reason why I should keep it is to look back. Para meron akong tingnan sa future na, okay, ito pala yung mga nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Ito pala yung opinion ko ng mga panahon na yun. And also for my kids, para pagka dumating ang araw na lumaki na sila, tapos nasa ganitong almost or ganitong edad na sila, pag napanood nila, di ba? Okay, si mommy din pala. Long time ago, ganun din pala siya. Okay. Or, ayoko maging katulad ni mommy kasi ganito, gano'n. So, yun yung point kung bakit I want to make this documentary. And I can only do it kasi while driving. Kasi ito yung pinaka free time ko to talk. Yan. Kasi pag nasa trabaho na, iba na yun. Iba na naman yung gagawin nun. Dami ko na namang gagawin. Tapos pag nasa bahay naman, madami din ginagawa. Kasi syempre, multitasking mom tayo. Katulad yan, I have my daughter and my back. Baby, show yourself. Okay, say something. Okay, sit down properly na. Huwag ka na, drive slowly lang. Because we're near. Malapit lang talaga kami sa, malapit lang kami sa studio. So, ito lang yung gagawin ko siguro for ilang days lang eh. Malapit na eh. So, yan yung gagawin ko. And the first topic is, para namang actually, ay, mga nahuhulog na resibo. Anyway, so the first, siguro, ang pag-uusapan, or ang i-discuss ko sa sarili ko. Sa sarili ko for, dati, about na lang sa bahay. Dati kasi, when I was younger, so much younger than today. Parang gusto ko kanta yan. When I was younger, so much younger than today. Parang ganon. Nung bata-bata pa kasi ako, akala ko hindi ako tatanda. Nung bata-bata pa ako, pangarap ko naman magkaroon ng bahay. Kaya nga, bumili ako ng lot when I was younger. Pero, parang ayoko talagang magkabahay. Kasi, madali akong magsawa. Diba? Buti nga, minsan tumatagal ako eh. Pero madali akong magsawa. I don't know. Nagsasawa ako sa environment. Kapag nararamdaman ko na toxic na yung environment, I move out. So, parang defense mechanism ko yon sa sarili ko, not to be drawn. Parang, defense ko yon sa sarili ko na huwag akong malunod. No? So, kapag toxic na yung environment, toxic na yung mga taong kasama ko, I move out. No? Yung pag masyado na ako nasasaktan, I move out. So, kaya ayoko ng bahay. Gusto ko mag-rent lang. Kasi if mag-rent lang ako, I can stay there as long as I want. Pwede akong pumili na anong klaseng bahay ang i-rent ko, or room, ang klaseng room ang i-rent ko. I can move anywhere, whenever I want. Kasi, hindi naman siya, hindi ko naman siya own yung property, I'm just renting. So, that was before, and since bata pa naman ako, nung mga panahon na yon, I want to explore new places. So, imaginein mo nga, even nung nasa Japan ako, hindi pa ako nagja-Japan. Since I moved out from my parents, nakailang apartment ako. Yan. Nakailang apartment, lipat dito. Pagkalipas ng isang taon, and lipat na naman. So, nung nasa Japan ako, it's the same. Lipat din. After mga 2 years, 3 years, lilipat na naman. Well, sa Japan yung reasons naman kasi is work. Pagka yung area is malayo sa bahay mo, yung work mo is malayo sa bahay mo. So, the best thing to do is maglipat na. Kasi, mahal ang transportation, tapos yung pagod ka sa biyahe pag nag-work ka. So, always, every time pag naglilipat ako, it should be a wise decision. It's either malapit sa school ng mga bata,
and malapit sa work. Yun. Kasi, and I don't have that kind of emotional attachment sa mga tinitirhan ko na, ay, ayoko malis dito kasi napaayos ko na eh, napaganda ko na eh. Kasi ako maganda naman ako eh, so hindi ko na kailangan mamblema dyan, pabahala kayo. So, yun nga, so wala akong ganung klaseng attachment. Parang for me is, yung bahay na yan, or yung apartment na yan, yung mansion na yan, yung condo na yan, it's just a tool for me to survive for that certain days, months, or years sa buhay ko. So, madali talaga ako makamove out at makamove on. Kita nyo naman, di ba? Okay. So, looking back. Nung nag-for good kami sa Pilipinas, after 10 years namin sa Japan, dito kami sa Pilipinas, first talaga is, maganda kasi ang kita noon sa networking na sinalihan ko. So, the income was so good, ang ganda, parang alam mo, parang kang nag-abroad na may 3 kang trabaho, 4 na trabaho, ganun ka, masarap yung kitaan noon. So, pero wala talaga akong plan bumili ng bahay. So, yun yung pinaka maling, well, yeah, experience. Mali siya na decision kasi, isa sa na-realize ko is kapag alam mo dapat yung gusto mong gawin mo, wag mong pakinggan yung mga payo ng mga taong hindi naman alam ang totoong takbo ng buhay mo. So, those days kasi, medyo mahina pa tayo, mahina yung ating decision making, tapos meron pa tayong character na people-pleasing personality. So, I want to please someone, I want to please that person. So, parang, I will agree with the advice, I will agree with yung push, nagpapapush ako kasi gusto nating ma-please tayo kasi alam mo naman, ako'y lumaki sa nakulang sa pagmamahal. So totoo yun kapag yung minsan pag nagbibiro ako, kinulang yan sa pagmamahal, kaya ganyan yung galit niya. Yes, it's true, ako'y lumaki ng kulang sa pagmamahal, kulang ko sa atensyon. Kaya minsan kapag may mga tao nagbibigay sa akin ng atensyon, parang wow, na-amaze din ako ng parang, yeah, buti na lang, parang ganun, char. Anyways, so yun na nga, first ko is since mabilis yung income that time, maabot ng 400,000, 500,000 in 1 month yung kinikita. So parang ang daling kumuha ng property, umutang talaga, na pag-ibig na yan. Pero before pa kasi before pa ako bumili ng bahay, nag-loan ng bahay ng time na yon, is meron akong condo units na binabayaran na 2 kasi for the future, alam mo na. Kaya pangit talaga pag hindi ka financially literate, wala kang alam sa paano i-handle yung finances mo. Promise, ang daming masasayang na pera. Kasi imaginein mo dahil sa mga payo ng mga taong, we call it persons in authority kasi they know the roadmap to success. But honestly, for me, success has different meanings sa bawat isa sa atin. So during those days, kasi ang gusto ko lang magkabahay ng maliit kasi ayoko ng malaking bahay. Since malaking bahay, malaki ang maintenance, malaki ang expenses, hindi naman napapasok ng pera ang bahay Not unless the house is for rent or merong portion dun sa bahay mo na pinapaupahan mo. So it can produce money. So alam ko na yan na yung pera is, lang siya, hindi mo siya matatawag talaga na income generating asset. Ganun. So, lang siya, dyan, titira ka lang dyan. So, kaya ayoko ng malaking bahay, ako ng bonggacious na bahay. And meron naman ako ng property na nabili ko long time ago na pwede kong patayuan ng bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. But, of course, nasa network marketing industry tayo, ganun talaga, kailangan may makita sa'yo, kailangan ipakita mo na ganito, na may naipundar ka, na chucho balerlas, whatever it is, basa ko yung buko. So, ayun, kumuha tayo ng bahay. So, ang mahal nun, monthly ko nun. Basta, nung mga panahon na yun talaga, yung kinikita ko, napupunta lang din lahat sa mga binabayaran ko, promise. But, it was a good experience because I've learned to decide talaga na walang pwedeng makialam pagdating sa pagpapatakbo ng buhay ko. It's because it's my life and hihingiin ko yung advice ng sino man pagkakailangan ko. So, pag hindi ko kailangan, manahimik. Pwedeng magbigay ng opinion. Pero don't expect na nasusundin ko 'yon. Kasi pag may mga failure na nangyari, mas okay na yung sisihin ko yung sarili ko, hindi yung ibang tao ang sisisihin ko. So, to continue the story, that was maganda naman ang buhay hanggang sa lumaki mas lumaki yung income, ganyan. Lumaki din ang expenses. But everything changed nung nabuntis ako. Kasi bagong adjustment pag nabuntis ka. Syempre ako for the longest time, single mom ako. Ako lang nagpapatakbo lahat, ako lang. So, nung nagkaroon ako ng partner, so meron na mga consultations, blah 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 na nangyayari. Tapos syempre nagmahal ka, hindi naman pwede na so nag-anak kami.
So nung nagbuntis ako, yun yung start kasi hindi na ako pwedeng doing the same thing again, yung puyat pagod, yung gala-gala or yung hataw dito, hataw doon, hindi ko na magagawa yun. So yung mga puyat-puyat sa online, hindi ko na magagawa. And of course, pagod din ako. Pagod nakakapagod kaya magbuntis. Kaya kayo, naku, mga lalaki talaga, pagka nagbuntis yung asawa nyo, yung ano nyo, alagaan nyo, wag kayong gago. Masyado kayong makasarili, di kaya madali ang magbuntis. So nung nagbuntis ako, medyo nagpahinga tayo. But good thing pa rin kasi since leverage naman ang system ng network marketing. So kumikita kahit nabubuntis ako, nasa ng anak, pero everything is decreasing kasi wala ka nang kino-contribute sa organization mo aside from kumusta, pero hindi na ako nagkakaroon ng time to build new directs kasi ang iniisip ko, pag nag-direct ako, bibigyan ko ng time. Syempre, breastfeeding mom, ang daming di ba? Tapos pagod talaga mag-alaga ng baby, as in sobrang nakakapagod. Pero masaya kung may pera ka. Pero pag wala kang pera at ikaw pa mamumblema, ay hindi masaya 'yun, promise. Kahit gaano mo pa kalablab yan, promise talaga, ang sarap talaga mag niyan. Alam niyo yan mga mami, di ba? Ang hirap kaya pagka ikaw na lahat, ikaw pa lahat, di ba? So, nung medyo patagilid na talaga yung yung income. Patagilid na siya pero may mga konti pang mga na save. Nag-decide kami na mag-start ng traditional business kasi ang sa network marketing kasi yung income mo mapupunta doon din sa network mo. Ganun. Kasi iikot-ikot siya. Para din siyang traditional business. Ganun din. Iikot-ikot din para lumaki yung sales. Yan, parang capital ka ulit. Sa network marketing naman, tao yung ikakapital mo. Tao yung aalagaan mo. Ang ano lang sa kanya is kapag nag-invest ka na ng malaki sa tao, tapos bigla kang iiwan, masasaktan ka. Parang kang nag-shota, minahal mo ng todo, tapos pinirahan ka lang. Ganun siya. Ganda ng example ni Ante. Ayun. So, max lang tayo para parking na yan. Naka-parking na ako. Wait baby ha. I just need to fix the car. Okay. So yun na nga. And so yeah, nakapag-establish din kami ng traditional business which good and running hanggang ngayon. Ito yung isa sa mga pinagpapasalamat ko. But ang tagal bago namin nakapag-decide talaga na magpagawa na ng sariling bahay. Kasi yun ang mahirap kapag dalawa kayong kailangan mag-decide, unlike nung ako lang ang magde-decide. So madali lang, 'di ba baby? No? So right now yung property na nabili ko 21 years ago, 300 square meter lang yun na lote. Nabili ko lang siya ng 70,000 pesos. Yung value niya ngayon is maganda yung value ng property na yun ngayon. And naka-move out na kami. So since January this year, hindi na kami nagre-rent. And so natanggal na sa sa sistema ko yung problema sa renta monthly. And aside from that is yung mga bata din, natuturuan ko din sila na yung the value of little things in life. Yeah, so mas magaan, mas maganda. So ang pinaka thoughts doon is if you are in your 20s right now, so kung nasa edad ka na mga ganun 20s, bumili ka ng property, bumili ka ng lupa. Hindi mo man makita kung saan mo gagamitin yan, anong paggagamitan mo dyan in the future, pero after 10 years, after 20 years, meron kang paggagamitan yan. Kasi yung lupa, hindi nagde-depreciate yung value niya. Lagi siyang appreciate lang. Yung property na yon na nabili ko, actually, nga yung pagkabili ko nun parang, lang yun, namin magkaibigan. So I have a friend, nakabili siya ng lot in that area. And then, siyempre, sign of love namin na magkaibigan. Sabi niya sa akin, bili mo yung katabi para pagka tumanda tayo, kasi yung friend ko na yun is nasa New Zealand. So, wala din siyang interest to stay in that area ng pagbata-bata pa siya. Pag tumanda tayo, magkapit-bahay tayo, tapos bigayan tayo ng asin, bigayan tayo ng ulam. So, ganun na yun. Then, may pera siya. Kakauwi ko lang, first, alis ko yon ng Japan. So, pag uwi ko, binili ko siya. So, that was only 70,000 pesos nung nabili ko yung property na yun. And ngayon, na-develop yung property, maganda na siya, pwede siyang tirahan. So, di ako nagsisi sa decision ko way back then na yung pera na yun is ibili ng property. Kasi kapag kabata-bata ka pa, ang daming opportunity, come and go yung pera. Pero, yung madali kang magkamali in spending that money. As in, madali ka talagang magkamali. Hindi question yon. Alam niyo kung bakit? Especially kung hindi ka naman lumaki sa mga magulang na
financially literate. Tinuturuan ka talaga how to handle your money, how to manage your money. And the biggest scam of all sa mga lahat ng mga babaeng nag-abroad, even lalaki na nagtatrabaho sa ibang bansa, the biggest scam of all is love. Promise, love. Ako po, at hindi lang ako, marami akong kakilala na biktima ng scam love. Parang ganun. It's not really intentional. Pero kasi pag nagmahal tayo, ganun magbibigay at magbibigay ka. Ano ba? Hindi porket babae ka, hindi ka magiging bakla sa pag-ibig. Girl, nagiging bakla tayo pag umiibig tayo. So, what? Yeah, my hair is so wet. I'm wet also. So, ganun yun siya. I failed most sa relationship ko sa love. Ayan, dahil because of love, yung mga maling decision natin, because yun yung kulang sa akin. Kumbaga lumaki akong kulang sa pagmamahal. Kaya I was looking for it. So, pagka merong someone na magbibigay ng attention sa akin, ng pagmamahal sa akin, I adore it so much. Ngayon hindi ko na kailangan kasi meron akong baby na I love you sa akin everyday. Love me? You love me? Yeah. So yung love pala, hindi naman talaga siya kailangan manggaling sa lalaki. Yeah. Pwede siyang manggaling sa baby namin. Baby ko, babe. Am I beautiful? Yeah. Is my forehead big? Yeah. So, that's I think yun muna sa ngayon. Ito muna ang aking story, ang aking chika for documentary. And this little girl here, we're gonna be watching this video in the future, right? And you will be listening to mom's advice, right? Yeah, and I want you to grow up with kindness in your heart. You know what kindness is? Yeah, because of my awards. Your kind award. And of course, you will help your brothers and sisters always, and you will love them. I don't have a sister. Matigong is in Japan. Yeah, she's still your sister, even if she's in Japan. She will come back? She will come back in the future when she's old. No. when I'm 8, she come back. 8. Tell her. Okay. I know she say no. No. Okay? No. It's a circle. So what will you say to yourself 5 years from now? I don't know. What do you want will happen to you in 5 years? I don't know. You don't know yet? You're gonna come with me in Japan? Japan and Manila. You come with me in Manila, I come with you in Japan. Okay. So say goodbye to everyone. Bye everyone. Bye. Thank you for watching. Watching. Mwah. No.